Iniulat na hinarang umano ng Coast Guard ang isang napakalaking fishing vessel ng China at sinabi na nagulat umano ang mga tauhan ng PCG matapos makita ang Chinese fishing boat. Hindi umano makapaniwala ang ilang mga tauhan ng Coast Guard sa nakita nila, ngunit agad umano itong pinuntahan at pinagsabihan na huhulihin ang mga Chinese kung papasok sila sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi sa pahayag ng Coast Guard na mabuti na lang umano na dineploy nila ang isa sa pinakamalaking barko nito kaya hindi sila nagdalawang isip na kumprontahin ang mga Chinese. Ayon sa Coast Guard, hindi naman pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Chinese at lumiko ang mga ito matapos binalaan ng mga tauhan ng PCG. Binigyang diin rin na patuloy nilang poprotektahan ang teritoryo at soberanya ng ating bansa laban sa mga mananakop. Iniulat ito matapos nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na isapinal ang mga plano tungkol sa gagawing magkasanib na maritime activity, kabilang na ang pagpapatrolya ng US at Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sumang-ayon sina US Secretary of State, US Secretary of Defense kasama sina Philippine Foreign Affairs Secretary at Defense Secretary na bilisan ang pagpapatupad ng mga kasunduan sa ginawa nilang pagpupulong sa Washington. Sa isang joint statement sa ginawang ministerial dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, sinabi ng top diplomatic at defense officials na nakasundo ang magkabilang panig na i-finalize ang plano tungkol sa mga gagawing maritime activities, kabilang na ang pagsasagawa ng magkasanib na pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Napag-usapan din ng magkabilang panig ang plano tungkol sa pagsasagawa ng mga multilateral maritime activities sa West Philippine Sea kasama ang iba pa mga kaalyado ng Pilipinas at Estados Unidos tulad ng Japan at Australia. Ang dalawang bansa ay nangako na bilisan ang pagbuo ng tinatawag na Maritime Security Framework Implementing Guidelines na magbibigay daan sa mas pinahusay na combined at rotational maritime cooperation at capacity building activities sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific region. Muling pinatunayan ng mga kalihim ang kanilang magkasanib na determinasyon na ipagtanggol ang isa't isa laban sa anumang external na armadong pag-atake sa Pasipiko, kabilang ang West Philippine Sea, alinsunod sa 1951 Mutual Defense Treaty, 1998 Visiting Forces Agreement at 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagpaputok umano ng warning shot ang isang fast attack craft sa mga Chinese fishing vessel na pilit umanong lumapit sa shoal na kung saan nakaistasyon ang ilang mga sundalo ng sandatahang lakas. Sinabi sa report na paulit-ulit umanong sinubukan ng ilang mga Chinese fishing vessel na lapitan ang shoal at ayon sa mga eksperto na bahagi umano ito ng mga ginagawang gray zone tactic ng China sa Sea. Sinusubukan umano ng komunistang bansa na alamin kung ano ang magiging reaksyon sa mga gagawin nitong agresibong aksyon at isa na dito ang paglapit ng mga fishing boat ng China sa mga teritoryong pagmamay-ari ng Manila. Ngunit agad umanong pumalag ang hukbong dagat at pinaputukan ang mga Chinese fishing vessel ng warning shot upang hindi makalapit sa nasabing shoal at sinabi na agad namang lumiko at lumayo ang mga Chinese. Iniulat ito matapos nangako ang Pilipinas at Estados Unidos na doblehin ang kanilang mga pagsisikap na gawing moderno ang alyansa ng dalawang bansa habang binigyang diin ng Washington at Manila na Mutual Defense Treaty ay mananatiling matatag. Binanggit ni Foreign Affairs Secretary at ng kanilang mga American counterpart ang pangangailangan
na gawing moderno ang alyansa sa pagitan ng Manila at Washington. Sinabi na nakatuon umano sila sa mga paraan upang maipagpatuloy ang kanilang malapit na pakikipagtulungan, lalong-lalo na sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, at layon din itong mapabuti ang kooperasyon ng sandatahang lakas ng dalawang bansa. Idinagdag na muli nilang pagtitibayin ang matatag na commitment ng Estados Unidos na protektahan ang Pilipinas laban sa anumang pananakot o pamimilit ng ibang bansa, kabilang na sa West Philippine Sea, at patuloy na pananatilihin ng Washington ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagtupad at pagsunod sa international na batas. Sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary na natutuwa ang Pilipinas sa pangako ng Estados Unidos na bilisan at palakasin ang suporta nito sa modernisasyon ng armed forces, gayon din ang pagpapatupad ng mga proyekto sa mga lugar na napagkasunduan ng dalawang bansa sa ilalim ng EDCA. Binigyang diin ang kahalagahan ng kanilang mas pinalakas na alyansa, at ito ay hindi lamang magsisilbi bilang isang instrumento ng kapayapaan, kundi isa rin itong puwersa na magdadala ng maraming benepisyo sa ekonomiya ng dalawang bansa.